Alam mo yung feeling na tinignan mo yung GCash balance mo, tapos para kang natampal? Kasi parang kahapon lang nagsweldo ka, 22,000 pesos. Sabi mo sa sarili mo, okay, mag-iingat na ako ngayon. Tapos, blink, 2 linggo pa lang, 3,400 pesos na lang natira. Hindi ka nag-travel, hindi ka nag-party, hindi ka naman nag-shopping ng malaki. Pero, nasa na yung pera? Yun yung tanong na hindi ka makatulog, di ba? At alam mo kung saan napunta? Hindi sa isang malaking bagay. Napunta sa daan-daang maliliit na desisyon na parang walang halaga nung ginawa mo. Pero pag nagdagdag-dagdag ka, ang sakit. Yung 150 pesos na milk tea, yung libre mo na tayo sa grupo, yung online cart na check out na lang. At yan ang topic natin ngayon. Hindi yung financial products, hindi yung investments pa muna. Una muna tayong mag-usap tungkol sa isip mo. Kasi bago mo i-fix ang budget mo, kailangan mong i-fix muna ang psychology mo. Ako si Jose, at ngayon, ibibigay ko sa iyo ang 10 mental tricks para di ka maging magastos at makapag-ipon ng malaki. Hindi galing sa foreign influencer. Galing ito sa Pilipinong nag-struggle rin, tulad mo. Pero bago tayo pumunta sa 10 tricks, kailangan ko munang sabihin sa iyo ang isang bagay na masakit. Hindi ka magastos dahil tamad ka o dahil mahina ang willpower mo. Magastos ka kasi ang buong sistema ng paligid mo ay dinisenyo para gumastos ka. Isipin mo, bawat app sa phone mo may notification, flash sale, last 2 items, free shipping ngayong lang. Yung mga yan, hindi random. May team ng mga psychologists, engineers, at data scientists na pinag-aralan kung paano mo uubusin ang pera mo nang hindi mo mararamdaman. Tapos may cultural pressure pa tayo bilang Pilipino na hindi meron sa ibang bansa. Pumunta ka sa reunion ng pamilya, may inaasahan. Nagkita kayo ng barkada, libre mo na yan. May trabaho ka na, promote ka sa trabaho. Oy, treat! Ang pagiging matipid sa Pilipinas ay parang kasalanan. At yun yung pinakamapanganib na mental trap. Yung pinagsabay na social pressure at engineered spending environment. Kaya ang solusyon, hindi lang mag-budget ka. Ang solusyon ay baguhin mo kung paano nag-iisip ang utak mo tungkol sa pera. Kasi kung hindi mo baguhin ang mindset, lahat ng budget plan mo, lahat ng Excel sheet mo, lahat ng yun, mawawala lang sa hangin. Handa ka na? Sige, simulan na natin. Trick number 1. Gawin mong visible ang pera mo. Alam mo kung bakit mas madaling gumastos sa GCash kaysa sa cash? Kasi hindi mo nararamdaman. Pag physical bills, yung 500 peso bill, yung 1,000 peso bill, may feeling yun pag inilalabas mo. Pero pag tap lang sa phone, wala. Parang hindi totoo. May term ito sa psychology, payment decoupling. Mas malayo ang pain of paying pag digital. Mas madaling gumastos. Ang trick? Gawing visible ang pera mo. I-withdraw mo lang cash ang budget mo para sa week. Hatiin sa envelope. Pagkain, transpo, personal. Pag ubos na yung envelope, ubos na. Simple lang. Pero grabe ang epekto. Hindi ako nagsasabing iiwan mo yung GCash, pero subukan mo ito isang buwan. Makikita mo mismo ang pagbabago. Trick number 2, gamitin ang 24-hour rule sa lahat ng hindi essential na binibili. May gusto kang bilhin. Shoes, gadget, damit, kahit ano, huwag bilhin agad. Maghintay ka muna ng 24 hours. Bakit? Kasi yung gusto mong bilhin ngayon, 70% ng pagkakataon, hindi mo na gusto bukas. Yung feeling na, kailangan ko to, temporary yan, emotional yan. At pagkatapos ng isang gabi ng tulog, mas malinaw na ang isip mo. Pag kinabukasan gusto mo pa rin, pwede mo nang pag-isipan ng maayos. Pero karamihan sa atin, kinabukasan pa nang, ay, saan ko ba gagamitin to? Yung 24-hour rule ay nagbibigay ng space pagitan ng emosyon at desisyon. Trick number 3, reframe ang presyo sa oras ng trabaho mo. Kapag nakita mo ang 2,500 pesos na item, huwag isipin na 2,500 lang. Isipin mo, ilang oras ng trabaho ko ito? Kung 20,000 sahod mo sa isang buwan, roughly 125 pesos per hour ang rate mo. Ibig sabihin, yung 2,500 pesos na item ay 20 hours ng buhay mo. 2 araw na trabaho. Pag ganito mo tinitignan ng presyo, parang iba na ang pakiramdam, di ba? Yung 150 pesos na milk tea everyday, 1 oras ng trabaho mo bawat araw. Sa isang buwan, 4,500 pesos. 3 araw na trabaho para sa inumin. Hindi ko sinasabing huwag kang mag-enjoy. Sinasabi ko lang, alam mo ba kung gaano kamahal ang bawat desisyon mo? Trick number 4.
Huwag mag-shopping kapag gutom ka, pagod ka, o malungkot ka. May mga studies na nagpapakita nito. Kapag emotionally depleted tayo, mas marami tayong ginagastos. Yung retail therapy. Totoo yang psychologically. Pag malungkot tayo, naghahanap tayo ng dopamine hit. At yung dopamine hit na yon, mabilis manggaling sa pagbili ng bagay. Ang problema? Pansamantala lang ang feeling na yon. Pero ang bill, nananatili. Pag pagod ka galing trabaho, huwag ka munang mag-Shopee. Pag mainit ang ulo mo, huwag ka munang pumunta sa mall. Pag gutom ka, siguradong mag-overkill ka sa pagkain. Mag-shopping ka lang kapag maliwanag ang isip mo at may listahan ka. Trick number 5. Gamitin ang future self na technique. Ito yung isa sa mga pinaka-powerful na tricks pero pinaka hindi ginagamit ng mga tao. Kapag gumastos ka ngayon, sino yung nag-aagawan ng pera? Yung present you at yung future you. At karamihan sa atin, palagi na nang nananalo ang present you. Kasi ang present you ay real. Nararamdaman mo. Yung future you, abstract pa lang. Ang trick, gawing mas maging real ang future you. Isulat mo. Kung mag-iipon ako ng 3,000 pesos bawat buwan sa loob ng 5 years sa MP2, magkakaroon ako ng halos 250,000 pesos na may interest na. Yon ay pambili ng lote sa probinsya. Puhunan ng negosyo, emergency fund ng pamilya. Yung future self mo, may pangalan yan. May mukha yan. May pangarap yan. At bawat beses na gumastos ka ng hindi nararapat, kinukuha mo sa kanya ang pagkakataon. Trick number 6. Ang anti-budget. Bayaran mo muna ang sarili mo. Maraming beses mo nang narinig siguro ang pay yourself first. Pero alam mo bang karamihan sa atin ay hindi talaga ginagawa ito? Ang typical na Pilipino, sweldo, babayaran ng bills, magbibigay sa pamilya, tapos yung matitira lang ang itatabi. Ang problema, lagi na lang walang natitira. Ang trick, bago mo bayaran ng kahit sino, automatic transfer ka muna ng fixed amount sa savings. Hindi yung mag-iipon na ako pag may matitira. Magtabi ka muna bago pa lumabas ang pera. Kahit 500 pesos lang muna. Kahit 1,000 pesos. Ang importante ay automatic siya at hindi mo hahawakan. Gamitin mo ang BPI, Union Bank o Maya na may auto-save feature. I-set up mo isang beses, tapos hayaan mo na siyang gumawa ng trabaho para sa'yo. Yung pera na hindi mo nakikita, hindi mo mararamdamang nawala. Trick number 7. Alisin ang decision fatigue mo. Alam mo kung bakit mas marami kang ginagastos sa gabi kaysa sa umaga? Kasi pagod na ang utak mo sa paggawa ng desisyon. Kapag maraming desisyon na ginawa mo sa isang araw, yung mga susunod na desisyon mo ay magiging mas impulsive, mas pabaya. Ang solusyon? Bawasan ang bilang ng financial decisions na kailangan mong gawin araw-araw. Paano? Mag-meal plan. I-automate ang savings. Mag-set ng fixed fund money, halimbawa 1,500 pesos per week para sa lahat ng extras. Pag ubos na, ubos na. Hindi na kailangan mag-isip pa. Pag mas kakunti ang decisions na kailangan mong gawin, mas malakas ang willpower mo para sa mga importanteng bagay. Trick number 8. Alisin ng one-click temptation. Ito yung simple pero sobrang epektibo. I-delete ang credit card details mo sa lahat ng online stores. I-remove ang saved payment methods sa Shopee at Lazada. Alisin ang mga apps na nag-aanyaya sa iyo na gumastos habang bored ka. Yung friction, yung extra steps na kailangan mong gawin bago makabili, yon ay proteksyon mo. Kapag kailangan mo pang i-type ang card number, yung billing address, yung CVV, marami sa atin, tigil na. Ay, baka hindi na kailangan. Gamitin mo ang tamad na utak mo para sa'yo. Gawing mahirap ang gumastos. Gawing madali ang mag-ipon. Trick number 9. Hanapin ang emotional trigger mo. Bawat tao may sariling emotional trigger na nagiging dahilan ng overspending. Hindi pareho para sa lahat. May mga taong na gumagastos kapag stressed. May mga gumagastos kapag naiinggit sa social media. May mga Pilipinong gumagastos dahil sa hiya. Ayaw na makitang hindi kayang sumabay sa grupo. Ang hindi mo kilala, hindi mo makokontrol. Sa loob ng isang linggo, bawat beses na gumastos ka ng hindi plinano, isulat mo kung anong nararamdaman mo noon. Ano ang nangyari bago mo binili yon? Saan ka nanggaling? Sino kasama mo? Makikita mo ang pattern. At pagkatapos mong makita ang pattern, mas madali na itong harapin. Trick number 10. Gawing social ang pag-iimpok mo. Ito yung pinaka-underrated na trick. Sinasabi nila, huwag niyong pag-uusapan ng pera. Pero sabi ng research, kapag ibinabahagi mo ang iyong financial goals sa isang tao na pinagkakatiwalaan mo,
mas mataas ang chance na ma-achieve mo ito. May friend ka bang gusto ring mag-ipon? Maging savings accountability partners kayo. Monthly, mag-check-in kayo. Kumusta yung goal mo? Kumusta yung savings mo? Hindi kailangan ng malaking grupo. Isang tao lang. Pero yung alam niya ang goal mo, nagbibigay ng subtle pressure na magtapatuloy sa'yo kahit mahirap. Gamitin ang Filipino pakikisama pabor sa iyong financial growth. Alam ko, nababasa mo to, naririnig mo to, at baka may parte sa'yo na nagsasabing, Jose, alam ko na to. Bakit hindi ko pa rin nagagawa? Gusto kong sagutin yung tanong na yon ng tapat. Kasi ang kaalaman ay hindi katumbas ng pagbabago. Marami tayong alam pero kaunti lang ang gumagawa. Yung gap sa pagitan ng alam ko at ginagawa ko, yon ang pinakamahal na espasyo sa buhay ng isang tao. At sa Pilipinas, may dagdag pang challenge. Kahit gusto mong mag-ipon, may family na maaaring hindi makakaintindi. May barkada na magtatawag ng kuripot. May moments na mararamdaman mong selfish ka. Kaya gusto kong sabihin sa'yo ng malinaw. Ang pag-ipon ay hindi selfish move. Ito ay pagmamahal sa sarili mo at sa mga taong mahal mo. Pag financially stable ka, hindi ka magiging pabigat sa iyong pamilya sa hinaharap. Hindi ka magko-compromise ng importante dahil sa pera. Mas makapagbibigay ka, hindi dahil obligado ka, kundi dahil kaya mo. Yung 10 tricks na binigay ko sa iyo ngayon, hindi ito tungkol sa pagiging matipid para sa kapakanan ng pagiging matipid. Ito ay tungkol sa pagbuo ng pundasyon para sa mas malaking buhay, para sa mga pangarap na matagal mo nang pinupundo. Hindi kailangang gawin mo lahat ng 10 ngayon. Pumili ka ng 2 o 3 na pinaka naaangkop sa sitwasyon mo at simulan mo doon. Okay, konkretong action steps. Gagawin mo ito ngayong linggo. Una, magbukas ka ng savings account na hiwalay sa iyong ATM account. BPI, Union Bank o Maya, lahat may option ito. Yung account na ito, hindi mo dapat kita sa pang-araw-araw. Out of sight, out of mind. At every sweldo, automatic transfer. Kahit 500 pesos lang muna. Gumawa ka ng simula. Pangalawa, gumawa ka ng simpleng listahan. 2 columns lang. Kailangan at gusto. Bago ka bumili ng kahit ano na humikit sa 300 pesos, tanungin mo muna sarili mo, nasa alin ito? At kung gusto, gamitin ang 24-hour rule na tinuro ko kanina. Pangatlo, i-delete mo ang mga saved payment methods sa Shopee at Lazada ngayon. Hindi bukas, ngayon. 1 minuto lang yan, pero malaki ang epekto niya sa impulsive spending mo. Pang-apat, hanapin mo ang isang tao. Isang kaibigan, asawa o kapatid na pwedeng maging savings partner mo. Ibahagi mo ang iyong goal. Gusto kong mag-ipon ng 50,000 pesos sa loob ng 1 taon. At mag-check-in kayo monthly. At kung magtatanong sa iyo ng bakit ka ganyang kakuripot na? May sagot ka na. Hindi ako kuripot. Nagtatayo ako ng kinabukasan ko at alam ko kung saan ako papunta. Mahirap mag-ipon sa Pilipinas. Alam ko yon. May sistema na laban sa'yo. May cultural pressure, may family obligations, may sahod na maliit. Lahat yon totoo. Pero alam mo rin kung ano ang totoo? May mga Pilipino na nagsimula sa mas mahirap na sitwasyon kaysa sa'yo at nagtagumpay. Hindi dahil mas matalino sila, hindi dahil mas maswerte, kundi dahil isang araw, nagdesisyon sila na hindi na sila magpapatalo sa kanilang mga sariling gawi. Yung desisyon na yon, available din sa'yo. Ngayon. Hindi bukas. Hindi pagsapit ng bagong taon. Ngayon. Simula sa isang trick, isang araw, isang desisyon. Ako si Jose na naniniwalang kaya mo ito. Kung may natutunan ka ngayon, mag-subscribe ka sa Jose Invests para sa mas maraming Tagalog money lessons na pabor talaga sa Pilipinong katulad natin. I-comment mo sa baba kung aling trick ang una mong susubukan. Gusto kong malaman. At i-share mo ito sa kaibigan o kapatid mo na kailangan makinig ito ngayon. Hanggang sa susunod, ingat lagi at mag-ipon ng matalino.